eto na mga kababayan, bigay na natin sa inyo. Pasok. Inakusahan ng ilang mga magsasaka mula sa Mariveles, Bataan si Attorney Harry Roque ng umano'y pamemeke ng mga pirma para maagaw umano ang sinasaka nilang lupa para gawing Pogo Town. Grabe, Yan no? ang eksklusibong umaarangkadang balita ni Jay. Eto na mga kababayan ko. Eto na ho yung inimbestigahan. At pinuntan nga ni Meme Pebbles, matagal ko na sinasabi to eh. Ngayon, mga kababayan ko, dyan po sa Bataan, marami hong nagrereklamo na inagawan daw ho ng lupa. Kasi nga daw mga kababayan, yung pangagaw ng lupa, siguro nasarapan si Roque, Akala ni Roque habang buhay na yung Pogo. Hindi niya alam mga kababayan ko, bigla-bigla na lang dumating at nanalo si Pangulo. Akala nila, mauuto-uto nila si Pangulong Bongbong sa kanilang mga paandar. Oo. Nung nararamdaman na nila na eto nga Pangulong Bongbong, sisibakin itong Pogo, nako, eto na. Ang nangyari mga kababayan ko magpalipad ka Laila Collins para malaman mong live. Diba, PBBM lang malakas, Happy New Year. Ayun, nung nalaman ho na sisibakin na ho yung mga Pogo bigla hong parang bumaliktad ang mundo nila. At nag-umpisa na magparinig na mangyayari daw sa tatay niya, yung nangyari daw sa tatay niya, mangyayari din, sa kanya. Putik na yan mga kababayan ko, eto na. Wala na. Hindi na ho, mga kababayan ko, Hindi na ho. Oo, na nangyari yung kanilang mga balak na talagang magagandang pasilidad ng Pogo. Kita nyo naman ang Pogo sa may, sa Porac, Yung Lucky South 999. Di ba? Meron pang bahay sa gitna ng lawa, Ang ganda ng landscape. At hindi lang bahay, kundi mansyon talaga, mga kababayan ko. Malamang ho, mga kababayan ko, doon tinitira sino to? Yung pong walker na naging Pogo Queen. Ano ba, dilawan na ba tayo? Laila Collins, pulahan tayo Ay, happy New Year. Ganyan ho talaga, utu-utu ho yung mga kaibigan ko. So ito na nangyari, mga kababayan ko. Ang nangyari, eto na. Pinasara ni Manong Bongbong yung pong lahat ng Pogo kahit anong klaseng kahit ano pang tawag daw kasi ang banat ng mga DDS noon, pinalitan lang ng pangalan Eka. Para bang inagawan ho ng candy, Tapos yung candy, pinalitan lang daw ng pangalan para sila daw yung makinabang. Di ba yun yung issue ng mga DDS? Tinanggal-tanggal yung Pogo pero nagtayo naman ng ibang parehas lang din ng Pogo. Ganon-ganon sila di ba? Ganon-ganon sila. Pero pagkatapos nun, Leonora Brown nako! Sabi ni Manong Bongbong, kahit na anong katawagan at kahit ano pang mga klase, basta singtulad ng Pogo yan, hindi nararapat na yan ay mag-operate sa Pilipinas. Nako! Nangisay mga kababayan yung mga DDS. Oo, talagang seryoso si Manong Bongbong na talagang tanggalin lahat. Oo, tanggalin. Di ba? Nawala na ho yung yung sinasabi nilang GL ba 'yon? Basta something na ganon. GIL ba 'yon? Ewan ko. Baka Jesus is Lord 'yon. Ay, eto na mga kababayan ko. Oo. Ang nangyari ho,
di lalong nang galait itong mga DDS. Lalong wala na. Wala na. So eto na ho, umabot na at makalkal. Ito hong pamimeke. Pamimeke ng mga perma nitong si Harry Roque para makapagnakaw ng mga lupa ng mga ating kababayan dyan po sa May Bataan. Eto, pasok! Pineda. Yan na! Sa eksklusibong video ng mga magsasaka na ibinigay ng abogado ni Ramil Madriaga na si Attorney Raymond Palad sa PRTV News, ibinunyag nila ang ginawa umanong pamimeke ng pirma ng kampo ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa mga deed of sale ng kanilang lupa sa Mariveles, Bataan. Kita nyo mga kababayan ko? Deed of sale po, ang kapal ng mukha, ang kapal ng taba ni Roque. Pineke daw mga kababayan, yung pong mga, iba no? Ibang klase. Ang kapal ng mukha ni Roque, pero PKM mo yung perma. Ikinagulat umano nila na wala na pala sa pangalan nila ang mga lupang tinitirhan. Kawawa naman yung mga kababayan pala natin at naagawan ng lupa ni Haring Roque. At ang iba naman, hindi binayaran pero inangkin ang lupa. Nako, grabe. Ay, biruin mo yung mga yan, yung mga magsasaka, minanapan nila yan sa mga lolo't lola nila. Sa mga panahon pa ng mga Kastila, kanila na yan. Tapos, biruin ninyo, hindi naagaw ng panahon ng Kastila, panahon ng Hapon, panahon ng Inchek. Tapos mga kababayan, eto na, panahon ni Roque, kasabwat na yung mga Inchek. Naagaw ni Roque. Di ba? Panahon ng Hapon, panahon ng Kastila, hindi naagaw. Panahon ng Inchek, kasabwat, si Roque, naagaw. Grabe. Deed of sale. Tapos, pirma nila, hindi ko naman pirma. Ayon nga po sa munisipyo na sila na daw po ang may-ari. Ito daw po ay binili nila, ay paano nga po binili, nandito yung mga may-ari na hindi naman nila alam yung bilihan. Kita nyo? Doon sa akin, yung hindi natupad yung usapan namin na hindi nila ako binayaran ng pulipid. Yun ang gusto namin, kung talagang mayroon po nga tumulong sa amin na malalaking tao nga matulungan kami nga ibalik na sa amin yung Marigatang ka, Ilocano mo na. Pasensya na kayo Oo, kasi diyan po sa Bataan, meron din hong mga salita Ilocano. Eto na. lupa namin. Yun ang hinihintay namin talaga. Bago maaresto noong July 2023 si Madriaga sa kasong kidnap for ransom, kasama siya sa tumulong sa mga magsasaka na magsampa ng kaso sa ombudsman laban sa First Bataan Mariveles Holding Corporation. Ang kumpanya ito ay isang joint venture ng dalawang korporasyon kabilang ang Biancham Holding and Trading Incorporated. Napakawalang ya talaga nitong baklang to, no? Walang ya talaga, demonyo ito Pagmamay-ari ni Attorney Roque. Sinubukan umano ni Madriaga. Kita nyo, kahit na nagigiray-giray na yung kanyang buhok, walang ya talaga, Laila Collins. Hanggang nakausapin si Roque, pero itinanggi rin. Ay, Laila Collins, papulahin mo naman. Putik na yun, nagpasko na, mag-New Year na, yung kulay pula, sabi nga ni Norman Mangushin sige naman, yung pula. Hey, mamaya may chichika ako. Ito na. Ito ang pagkakasangkot sa nakawan ng lupa at mukhang ito rin daw ang naging mitsa kung bakit siya idinawit sa kasong kidnapping. Malaman niya na si Atty. Roque nasa likod, kinausap niya, diniscuss niya itong bagay na to pero itinanggi daw at parang pinagalitan pa daw siya or tinakot siya, something like that. So, kaya nag-decide siyang tulungan ng mga farmers at dalhin sa tamang venue yung reklamo ng mga farmers. Nung nag-hearing na ng kidnapping, ang accused pa lang doon, si Rosendo Madriaga, yung pinsan niya. After few months, nagkaroon na ng additional witnesses daw pointing to him nakasabwat doon sa kidnapping. Sabi pa ni Madriaga, ang lupa kasing pagmamay-ari ng mga magsasaka ay perfect spot para tayuan ng isang pogo town. Yun, mga kababayan pala.
hindi rin alam ni Madriaga na sangkot si Sara. 'Di ba? Siguro hindi rin alam ni Madriaga na si Sara at si Duterte, huli niya nang malaman na kaya pala ako hindi kinampihan dahil nakikinabang yung mga Duterte dyan. Di ba? Hindi niya siguro alam. Ganun yun. Baka hindi alam ni Madriaga. Huli niya nang nalaman na, teka muna, mukhang, bakit kaya mas gusto nila si Roque? Yung pala si Roque, mga kababayan nakakapag-intriga. Nagagamit ho yung kita sa sa pagbabayad ng eleksyon, gano'n. Sabi ni Ariel Malagom na isa pa ring negative 3 ang amo Nino. Ano ngayon? Kayo nga ha? Sige na, sa inyo 100. Hindi ba naman kayo mga tanga, hindi nyo pa rin napapabagsak si Pangulo hanggang ngayon Di ba? Wala, hindi na mahalaga yung negative 3 kay Pangulo. Bakit? Paggising mo sa New Year, siya pa rin ang Pangulo. Di ba? Siya pa rin ang Pangulo. Mas walang kwenta yung mga vlogger nyo, tanga. Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin napapabagsak si Pangulo. Ilang taon na? Di ba? Yung goal nyo na mapabagsak si Pangulo, maagaw ni Sarang Baliw. Ano nangyari? Ang laki-laki na lang binabayad sa mga vlogger nyo gatas na gatas nyo na. Di ba? Di ba? Gatas na gatas nyo na si Sara at kay Duterte bakit hindi nyo pa rin napapabagsak si Pangulo? Kahit pa sabihin yung negative 100 at positive 100 si Sara, wala pa rin si Presidente. Bongbong Marcos pa rin ang magiging presidente hanggang 2028. Di ba? Kahit napikein nyo lahat. Wala. Napakarami. Humaman na nga yung mga vlogger nyo dahil dyan sa pabagsak kay Pangulo hanggang ngayon, hindi nyo pa rin napapabagsak. Di ba? Di ba kaya nga kayo nag-iiyakan? Saan ka naman nakakita ng 3, 4, 5 lang yung nagrarally? Tapos mas gusto daw, si Sara Duterteng baliw dito na tayo. Ano at katabi ito ng dagat. Based sa discussion namin ng plano rito, parang gawing Pogo Township. Ayan gagawin Pogo ni Sara. Itong mga Duterte talaga, mga putang ina. Di ba, mga kababayan ko, walang ginawa kung hindi lahat na lang ng illegal pinapasok nila. Kabaliktaran, mga kababayan, ganito yan. Kung ang mga Duterte na idol ng mga tangat bobot mangmang ay mga nagpapasok ng sindikato, droga, sugal, illegal, lahat na lang pinagkakitaan. Pati yung flood control, mga kababayan, pinagkakitaan na nila. Tapos ngayon si Pangulo nag-aayos, tinanggal ang pogo, tinanggal ang droga nang walang namamatay. Take note yuntog nyo muna yung ulo nyo sa simento. Para maisip nyo yung sinasabi ko na totoo. Diba? At eto ngayon, nilantad ang mga magnanakaw sa gobyerno. Ang tanong, nagawa ba ni Duterte yon? Wale. Anong ginawa ni Duterte? Utuin yung mga bobot, tatanga-tanga para paniwalain sila na malinis ang mga Duterte. Napakasimple. Ganyan na ganyan yung ginagawa nyo. Kaya wag na kayong magtaka, wag na kayong magreklamo. Kung minsan, isang araw, makikita nyo, madadatnan nyo yung asawa nyo, binibengbang na ng iba. Diba? Kasi ganyan kayo. Kaya karamihan, mga kababayan,
sa mga DDS, tignan nyo, reklamo nila. Yung mga DDS, kita nyo, yung jowa nila, abay, binibengbang ng iba. Bakit? Payag na payag kasi sila. Kahit bengbangin nyo, bengbangin nyo ng bengbangin, yung mga syota, asawa, ng mga DDS, okay lang sa kanila. Bakit mo nasabi, Boss Mike, ganun sila katanga? Paano napunta sa bengbangan siya? gusto ko lang. Bakit? Ha? Oo. Sarap kaya pag-usapan yan, ano? Lalo pag malamig. Kulto kasi sila. Ganun talaga. Kung hindi ba naman mga tangat bobo yung mga yan, mga kababayan ko. Abay, karton na lang. Dinadasalan. Saan kayo nakakita naman ng matinong taong ganon? Hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakikita yung tatay nila. Mula nang nakulong sa ICC, di ba? Oy! Di ba, no? Natandaan nyo ba nung huling lumabas siya? Yung halos mamatay-matay habang binabanggit yung pangalan niya? Akala ko ba matapang yung tatay nyo? Tapang-tapangan kapag nasa Pilipinas pala. Noong pong nasa ICC na, habang binabanggit yung pangalan, akala mo mamamatay na. Nung nasa Pilipinas, tapang-tapang, tadyakan ko yung mga yan. Yan po yung isa pang malinaw na ebidensya na matapang lang si Duterte kapag nasa kapangyarihan siya. At kapag nasa Pilipinas, ngayon, dinala sa dahig, ano na nangyari? Huling labas niya, anong sabi? Nung huling nagpakita nung nadampot ng Interpol at nadala sa ICC, ay, Rodrigo, Duterte, ay, Roa pala. Puta, akala mo talaga mga kababayan, konting lapirot lang sa ilong, hindi nahihinga. Di ba, no? Tapos yung mga DDS na tatanga-tanga, akala mo naman hindi na aalis, nag-rally pa. Nung nag-rally sila mga kababayan, ayun, natauhan isa-isa. Lalo na nung makausap ko sila. Hindi ba kayo nagtaka? Sa mga DDS dito, ay sa bagay, mga bobo nga pala kayo. Hindi ba kayo nagtataka? Mula nang pumunta ako ng ICC, wala na. Unti-unti nang naubos sila. Bakit? Alam nyo, kapag ako nagsalita sa maraming tao, parang virus to. Natatauhan sila. Kapag tinanimin ko ng tamang paniniwala, yung pong mga tao na personal kong nakakausap, mga kababayan ko nauubos eh. Palaganapin ang salita ni Mike Cervera. Di ba? Abay, pinalaganap. Nung mga DDS. May ebidensya. Nakalive ako nun. Nung pinalaganap nila mga kababayan, ayun, natauhan. Hanggang tatatlo na lang sila. Di ba? Di ba, Kish? Tatatlo na lang. JC, parang virus. Ay, nandito na. Hoy, Mark Ramos. Oy, Ninong! Kamusta si Ninong Martin? Ay! Ikaw talaga! Nandiyan na si Ninong Ramos. Pamasko naman kay Ninong. Mag-like na kayo. Di ba mga kababayan ko? Wala. So ngayon, eto na, balikan natin tong hayop na tong si Roque na mukhang hippopotamus na bakla. Yacht Club. May mga magandang area dito, Tabindagat, Maribeles, Bataan. So, yun ang konsepto. Parang recreational area ng Pogo. So, ang siguro, ang plano ni Roque, magre-retire na at doon na lang sa Pogo mananahan siya.